Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito na ang ating pag-usap-usapan ngayon. Ako, nakadelikado kabibig. Hindi na mapipigil ang mga rallyesta ngayon. Ngayong araw na to ay pinagbabato ng putik ng ilang militanteng grupo at flood survivors ang St. Gerard Construction sa Pasig City ng pagmamay-ari ng pamilya Diskaya bilang papapahayag ng kailang galit sa mga maanomalyang flood control projects. Nako mga kabibig, maiiwasan kaya ito? Sabi ng iilan, baka susunod tayo sa nangyari sa Indonesia kung saan sinusugod ng mga Indonesian ang mga bahay ng mga congressman at ang House of Congress mga kabibig. Nako, kung hindi ito mapipigil, nako, delikado to mga kabibig. Kaya sana we're praying na malumanay lang, the same time kung magkaroon man ng rally ay dapat mapakinggan ito ng ating pamahalaan. So eto kabibig, i-share ko sa inyo ang pinag-uusapang grabe mga kabibig. Nilagyan ng sinulatan ng magnanakaw ang bahay ng mga Diskaya, binabato ng putik. Buti na lang walang sunugan, no? Buti na lang hindi masyadong galit ang mga sumugo doon. Naku, how much more kaya? Kung sabi ng iba, baka magiging Indonesia tayo, the way how Indonesian fight for their freedom, na talagang sinusunog at sinusugod at may mga looting nangyari doon sa Indonesia. So ito kabibig, sabi ng iba, di ba kabibig, nasa Indonesia ka? Oo. Ano ba kayo? Pinakabahan na nga ako. So ito kabibig, manood tayo sa pinag-uusapang video ngayon kung saan kalat na mga kabibig. Yung iba natatakot na baka anong mangyari daw. Wala namang mangyari as long as magkaroon ng tapat na hustisya. Ito kabibig, oh. Yan. Share ko sa inyo, ha. Yan kabibig. Yan. Oh. Grabe. Binato ng putik ang bahay ng mga Diskaya. Sa sa Pasig City ko mga kabibig, ha? Naku, ilabas si Diskaya daw. Naku, grabe. Naku po. Naku. At sinulatan ng magnanakaw kabibig. Yes. Pinagkabahan naman tayo ng ganitong mangyayari kabibig. Sana hindi po, ano ba? So, ayun. Yan, mga kabibig. O, yan, nakita nyo na kabibig, ha? Yun ang nangyayari ngayon sa bahay ng mga Diskaya sa St. Gerald Construction sa Pasig City. Well, sinagot naman ng sinagot naman ng gobyerno kung baka magsisimula na daw na magiging magiging same tayo sa nangyari sa Indonesia. Sinagot naman ng gobyerno through Claire Castro kung ano ang mangyayari kabibig. So eto kabibig, manood tayo sa sagot ni Claire Castro. I think galing din ito kay BBM. Diba? Ito na. Sino po kasi sinugod po ng mga disaster survivors at environmental groups yung compound po ng mga Diskaya sa Pasig. Nagbato po sila doon ng putik at nag-spray paint po ng word na magnanakaw doon po sa gate ng St. Gerard Construction. May paghahanda or may panawagan po ba ang Malacanang para hindi po humantong sa Indonesia style of rally kung saan po doon laganap yung looting? Kasi po labis po yung pagkagalit ng mga tao and baka din po sa atin lumabas po yung galit ng mga tao through that way po sa mga nabunyag po na anomalies sa flood control projects. Hindi po na naisin ng Pangulo na ganito ang mangyari. Sabi nga po ng Pangulo, sinusunod po natin ang due process. Sa mga kapwa natin Pilipino, ang pag-iimbestigang ginagawa po ng Pangulo, ang pag-uutos na imbestigahan lahat, ay para din po sa taong bayan. Pero hindi po ninanais na magkaroon ng kaguluhan dahil lamang sa may mga maling information. Dahil ito daw ay ginagamit para mas... Bakit maling informasyon? Meron na nga Senate hearing, nakita na nga Senate hearing, yung pinagagawa ng mga Diskaya, tapos maling informasyon. Ano ba to Claire Castro? Si Claire Castro ba? Sometimes ewan ko ba, kung nasa tama ba siyang mga sagot niya? Because nakakabwisit na rin, di ba?
paalabin ang galit ng mga Pilipino. Hindi po yun ang nais ng Pangulo. Paano hindi paalabin rampant sa social media kung ano ang ginagawa ng Madiskaya? Hindi naman pwedeng pagtakpan mo, Claire Castro, ang mga nangyari ngayon sa gobyerno, sa mga Diskaya. May mga taong nasa likod nito na pilit gustong magkaroon ng malawakang pagrally, pagsugod, pagsunog, at kung ano-ano pa. Claire Castro naman. Isang Pangulo ay maliwanagan lahat tayo kung ano nangyayari sa mga flood control projects at maibigay ang nararapat sa taong bayan. So, dahil paano maibibigay kung sa report na ng DPWH completed na, pero kasi simula pa lang, completed ng, for example, 2023 completed na, binisita ng DPWH head, hindi pa nasimulan, or kasi simula pa lang, paano maging happy? Paano maibalik? Utos naman din po ng Pangulo sa mga concerned government agencies natin, sa mga law enforcement natin, na huwag niyo pong hayaan na mangyari po ito. Nina po kasi sinugod po. Yun na. Huwag niyo na daw hayaan, kabibig, na mangyari ito, mga kabibig. Yan ang sagot ni Claire Castro. Diba? So, ano ang iyong reaction dito, mga kabibig, na talagang yung ibang mga tao hindi na talaga magpapapigil ba? Maintindihan naman natin kasi sobrang tayo nga manonood sa mga nasa Facebook, mga video, yung mga madaming sasakyan, yung 40% daw yung mga kickbacks, tapos may mga ilang sikat na personalidad lumayas na sa Pilipinas, nandun na sa ibang bansa, tinakasan na ang kailang mga ginagawang korupsyon sa Pilipinas. Sino bang hindi magagalit dyan, Claire Castro? At sasabihin mong baka pinalala lang ang sitwasyon? Maghintay lang tayo sa investigasyon? Oo nga, naghihintay kami sa investigasyon, pero gusto namin ba, if possible, one day malaman na namin kung sino itong mga politikong nasa likod ng korupsyon sa flood control projects. Kung patagalin pa natin to, the more na pinoprolong nyo ang galit ng mga tao. Diba? Ay, naku, mga kabibig. Eto si Ka Eric Celis, meron siyang informasyon na depende sa inyo kung kasama ba kayo sa kanilang pananawagan, mga kabibig. Makintay kay Ka Eric Celis, mga kabibig. Eto, kabibig. Kinig tayo. Okay, here we go. Mga kababayan, ito po si Ka Eric at ako po ay naririto sa isang paliparang panghimpapawid at ako po ay nananawagan sa ating mga kababayan para sa darating na Biyernes, September 5. Bangon Sambayanan. Yan po ang panawagan natin all over the country at saan mang bahagi ng ating bansa na may public plaza, may municipal hall, may municipal plaza, may public place. Lahat ng mga mamamayang Pilipino na nagagalit at sobra pong naiskandalo sa pandarambong at pangungulimbat sa kabanang bayan, si Ka Eric po ay nananawagan bilang volunteer na hindi na po natin antayin na tayo ilugmok at tuluyang ilubog ng gobyernong Marcos na ito sa ating mga mamamayan. Sa Biyernes po, lumabas tayo September 5. Sa Manila po, sa EDSA Shrine po tayo, alas 11 ng umaga at alas 6 ng hapon. Volunteer po ito lahat. Magdala ng sariling placard, magdala po ng pang-ingay, at sa lahat ng mga makakakita at makakarinig sa video na ito ni Ka Eric, panahon na po ng pagkakaisa at pagtindig ng sambayan ng Pilipino. Sobra-sobra na po. Hindi lang bilyon ang ninanakaw, kundi trilyones na. Correct. So sa lahat ng sambayan ng Pilipino na hindi na po kayang tiisin ang ganitong uri ng kalapastanganang ginagawa ngayon ng gobyernong Marcos kasabwat si Romualdez, sila po ang pasimuno ng punot dulot ugat ng kung bakit nanumbalik po ang tinatawag na monumental restoration of plunder and corruption in government, at wala ng ibang dapat singilin at sisihin kundi ang pananatili ng gobyernong Marcos at Romualdez na naging dahilan kung bakit naging malakas ang loob ng mga mandarambong at mangungulimbat sa kabanang bayan sapagkat kinokonsente ito ng gobyerno ni Marcos kasabwat si Romualdez. Kaya ang mga Pilipino po pinapanawagan sa lahat ng bahagi ng Pilipinas, sa amang bahagi ng mundo na mayroon po mga Pilipino, 1, 2, 3, 4, 5 tayo, kumuha ng pang-ingay, kumuha po ng sariling placard natin, kartulina, lumabas po tayo sa darating na September 5, Bangon Sambayanang Pilipino. Alas 11 ng umaga, may symbolic action sa EDSA Shrine, and then alas 6 ng hapon din po. Lahat ng mga mamamayang Pilipino
na gustong makilahok po at marinig ang ating pagtutol, pagkondina at pagkagalit sa malawakan at iskandalusong pandarambong sa Kabanang Bayan, lumabas tayo September 5. Ito po si Ka Eric na nanawagan ng volunteer participation ng bawat matinong mamamayang Pilipinong patuloy na nagmamahal sa ating bansa. So yan kabibig, meron silang panawagan, call to action. Kailan ba ito mga kabibig? Tingnan natin, basahin natin. A call to action, call for solidarity, nationwide Black Friday People's Protest, September 5, 11 a.m. and 6 p.m. sa Metro Manila at EDSA Shrine. So kung sinong gustong sumama po, libre na. Well, you need to volunteer, magdala ng placards. Kung yung mga instruction ni Ka Eric mga kabibig. Ito pa ang mas malala kabibig. May nakita akong video mga kabibig ba na talagang shocking revelation to eh. Talaga ang mga tao galit na. Sinugod talaga ang bahay. Ito bahay ng pamilya sa... ito na. Biskaya. Yan, tingnan natin. Yan. Pamilya Biskaya. Yan, tingnan natin. Sinugod. So ano ba ang reaction ng ating mga netizen hinggil sa video nakita? Na-inspired na sila sa Indonesia, Voice of the Filipino People. Kumuha kayo ng payloader, ako na ang mapasok. Dapat yung mga kurakot na politiko, gayahin nyo ang Indonesia. Ay, naku, marami matawa. Gayahin. Naku, ayun na, parang sa Indonesia na tayo papunta. Baka pakawalan na si Lolong, mag-ingat kayo. Ayun nga, lilipas din talaga masayang araw nyo. Kasalanan ni Julius Baba. Huwag yun naman si Julius Baba kayo talaga. Sama nyo si Makong, karapatan naman ng tao na mag-rally sa harapan ng bahay ng mga Diskaya. Dapat patibayin ng congressman, kalapagin din ninyo. Ganyan yung mga politikong korap at mga magnanakaw. So yun po ang mga reaction ng ating mga netizen ngayon na talagang yung iba galit, yung iba gustong sumali sa gagawing rally ngayong Friday. At tingnan natin kung saan patutungo ito. Basta ang sabi naman ni Claire Castro, nakikita ng Pangulo ang galit na sabi ng Pilipino, pero hinihikayat ng Pangulo na tingnan mabuti, and our President is doing his job, he's doing his best para malaman kung sino ang pwedeng managot sa mga anomalyang flood control projects, mga kabibig. Sabi ng iba, ihintayin pa ba natin? Ihalata naman, nandyan na sa social media, nandyan na sa Senate, sa Blue Ribbon Committee ni Marcoleta. Nakita na natin kung gaano ka-kurap itong mga politiko, itong mga kontraktor na ito. Yung iba nga, lumayas na sa Pilipinas, nagtago na sa ibang bansa. Ano pa ba ang kailangan naming malaman, BBM? Anong gusto mo? Ayan nga ang kabibig. Parang galit na ang mga netizen kabibig. Parang hindi na sila makapaghintay ba? Ay, nako mga kabibig. At ibinunyang pa nga ni Senator Marcoleta, mga kabibig, ito personalidad na sabit sa palpak na ghost projects umalis ng bansa. Yan Sabi ni Marcoleta na ayon sa kanyang source, talagang meron na mga mga sabit sa flood control na umalis na papuntang Amerika. Wala rin ang basihan para humit ng whole departure order sa Bureau of Immigration ang pinanuunan niyang Senate Blue Ribbon Committee. Niya, ang tanging mahilin ng committee sa kawanihan ay isama ang mga isasangkot na sa lookout bulletin, mga kabibig. So yun parang, later on, after nito, mawawala na ang issue ng flood control project, hindi mananagot ang mga taong ito. Kasi mayaman sila, every now and then, pwede silang lumapas. Wala pa nga lookout order. I think pinirmahan na ni Boyeng Rimulya yung lookout order, yung hindi sa papalabasin sa bansa, sa immigration. So sana madalian at paspasan itong, ang tawag dito, investigation para managot ang dapat managot. At kung sino man ang mga politikong nasa likod ng mga palpak na flood control projects, yung mga ghost projects, sana kasama din silang managot. Sabi nga ni Bato de la Rosa, kasuhan ng plunder. Oo nga, plunder cases ito di ba? So yan lang kabibig ang ating Liris Libag-Libag for today. Sabi ng iba,
ang Pilipinas ba ay susunod sa estilo ng Indonesia na susugod ng bahay ng mga congressman, susugod sa bahay ng mga sa House of Congress para ipaabot ang kanilang galit, ang kanilang pagkadismaya sa nangyayari sa Pilipinas ngayon. Yun ang kabibig ang ating This is Libag-Libag for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.